Hi everyone! In this video ay ituturo ko nga sa inyo ang step by step kung paano nga ba mako-convert ang inyong Atomy credit sa cash. Please don't skip any second of this vlog dahil gusto kong mag-earn sa vlog na to. Dahil ang dami pa ding nagkakamali sa mga previous vlog ko, which is eto, lahat to ay working pero hindi sila sumusunod sa instruction kaya naman hindi nila nakiklaim yung kanilang Atomy credit. Again guys, step by step yung panoorin itong vlog na ito. Actually guys, ang daming ways para ma-convert niyo ang inyong Atomy credit sa cash. Pwedeng sa Grab. Okay sa akin yung transaction fee niya dahil sobrang baba lang. Maximum amount na pwede nyong mapakonvert sa kanya ay 3,000 pesos. Pero once lang once a day lang. And sometimes, nag-undergo ng maintenance yung Grab o kaya si Atomy, kaya nagde-decline siya, which is normal guys. Kasi sinasabi nila hindi working, pero every time naman na ginagamit ko guys, ay working siya. Next naman ay si Lazada. So, pwede kayong mag-transfer kay Atomy, papunta kay Lazada, and papunta kay GCash. Nga lang, medyo malaki yung kanyang transaction fee. Halimbawa, 8,000, umaabot siya ng 700 pesos. Pwede din namang GCash. Same lang siya kay Lazada. Sobrang laki din nung transaction fee. So, kayo nang bahala kung ano yung gusto nyong piliin dyan. Papakita ko lang yung mga vlogs ko about dyan. Hanapin nyo na lang kung saan nyo gusto magpa-convert ng Atomy sa cash. And dito naman kay Maya Business na ating gagamitin para mapa-convert nga yung ating Atomy ay zero fee or wala pong transaction fee. Pero, time to time po ay nag-update po si Maya or si Atomy ha. Going back, paano nga ba mako-convert ang ating Atomy credit sa cash? First, of course, kailangan natin i-install ang Maya Business. Downloadable to both iOS and Android. Basahin ang lahat and click agree and click get started. Next, kailangan natin i-fill in ang ating basic information. So, ano-ano ba tong mga to? Your name, last name, cellphone number, then makikreate ka lang ng password, active email address, and magpapadala po ng one-time password si Maya Business na ilalagay nyo lamang dyan. Basahin ang terms and conditions, the privacy policy, click box and click next. Next is yung ating address. At i-fill out nyo lang yung address line 1. Pag mga optional guys, huwag nyo na silang lagyan. Barangay, city, province, country, of course, Philippines, then yung zip code. At kung di mo alam yung zip code ninyo, ay i-search mo lang sa Google. Check mo lang yung same as permanent address. Tapos, magpa-provide ka ng mga government valid ID. Ito yung mga PhilSys, UMID, SSS, PRC. At check nyo na lang kung ano yung mga ID na nandyan sa inyong screen na pwede nyo nga gamitin. Tapos nga ay mag-video selfie recording ka lang. Pipicturean mo lang ang iyong ID and proceed to log in. Pag nakapag-login ka na nga, pindutin mo lang yung wallet sa may baba. Makikita mo dyan na meron akong meron ako dyang zero balance. Balik ka sa home, nasa baba din yun, dito sa lower left corner. Click money, then Maya QR. And then mag-generate si Maya ng sarili mong QR na may pangalan mo. Save mo lang yan or i-download mo lang. Magagamit natin yan mamaya. Next naman ay pumunta tayo kay Atomy. As you can see, meron akong 8,000 na credit limit dyan kay Atomy. Click mo lang yung QR at scan mo QR na binigay ni Maya kanina. Ang amount lang na aking kukunin dyan ay 2,000. Click pay now at ilagay mo lang ang PIN mo. Tapos bibigyan ka lang nila ng 5 seconds. And finally, successful ang iyong transfer. As you can see guys, scan na lang yung aking credit kasi nga, na-transfer ko na siya sa aking Maya. So pumunta ulit tayo sa ating Maya. Check mo yung wallet and makikita mo na nandyan na yung 2,000. So again, wala siyang transaction fee. Pero syempre, time to time nga, nagbabago po and nag-update po yung mga app. Gusto mo pa siyang matransfer, balik ka lang sa home and then hanapin mo yung send money. Pwede mo na siyang i-transfer sa GCash mo, sa bangko mo. Pagka ganun, of course, pwede mo na siyang ma-withdraw or ma-cash out. Take note lang guys, try nyo lang yung mga ganito around 8 AM to 8 PM kasi guys, wala namang nag-work ng 8 PM onwards to 7:59 AM. Usually, yan lang naman yung mga BPO. So, mas maganda na mag-transact kayo sa working hours. 100% legit ito, pero kung hindi siya working now, nag-a-update man yung system nila, ay pumunta ka lang sa mga uploads ko. So, I hope meron kayo tutunan sa vlog na to. Thank you guys for watching. Don't forget to hit like, comment, share, and subscribe. God bless and bye!